So ito mga sangkay, si Senadora Amy Marcos naglabas ng isang matinding video. No, isang malaking sekreto daw po ito ngayon sa politika sa ating bansa. At akalain yung mga sangkay bigla pong nagkagulo doon po sa Senado. Alright guys, so shoutout po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga solid sangkay. Good day po. At ito pag-uusapan po natin ngayon, itong matinding pasabog ni Senator Amy Marcos na nagpag-ulat sa lahat po ng mga senador. Kasi parang ang dating mga sangkay, parang nahulog po sila sa patibong. Dahil kalaunan mga sangkay, para po silang nanumpa, no? Kay Senadora Amy Marcos na walang mangyayaring term extension sa 2028. Nako mga sangkay, matindi tong bakbakan. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At shoutout nga pala sa lahat ng mga nagagapuhan, nagagandahang mga solid sangkay na mula noon hanggang ngayon, no? Andito pa din, nanonood pa rin po sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Comment down below, hashtag solid sangkay, kasama po ng inyong mga lugar para magkakilala po tayo. Alright? Okay, let's go guys. Pag-usapan na po natin ito. Ito kasi ang nangyari. Ito yung eksena. Nung naglabas po si Senator Amy Marcos ng video, makikita po dito na itong si Mig Zubiri, hindi mo mapakali. Na gumagana ang demokrasya. Ayan, no? Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi Galit na dapat galit siya, oh. malimutan magpakasako sa kabila ng lahat ng Yan yung piniplay na video mga sangkay. pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina. Pero foul to eh. Foul tong ginawa ni Zubiri kasi andito nga po si Amy. Meron po siyang pasabog. Kawalan ng trabaho, halos wala ng makain. Nagpapakamatay ng mga magsasaka. Okay. Ang una ay politika. Itong video mga sangkay ay patungkol sa pinaplano di umano. Ito ay paratang po nila Amy Marcos at ang grupo niya na may pinaplano daw po na pagbabago sa konstitusyon. Pero hindi po para sa ano daw, may kabubuti ayon po sa kanila, kundi term extension para hindi daw po maging presidente si Sara Duterte at wala pong magiging eleksyon sa 2028. Ngayon mga sangkay, dito walang ibang pinaparatangan si Amy Marcos dito kundi ang kanyang mga kasamahan sa Senado. Ayan po, sila Dito Soto, sila Ping Lacson at lahat po na minority. Kasi yun daw po ang balak. Ayon po sa kanila, yun daw po ang balak na gawin na magkaroon po ng pagbabago sa Constitution. Pero mga sangkay, ayun na nga po, dito, todo tanggi silang lahat. Tingnan po natin, mga sangkay. Ibinunyag ni Senator Amy Marcos ang umano'y planong charter change o chacha ng ilang senador. Layon daw nitong harangin ang pagtakbong Pangulo o ang pagtakbo sa pagkapangulo ni VP Sara Duterte sa 2028. Magbabalita si Mayan Los Baños. Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa. Inilatag ni Senator Amy Marcos sa pamamagitan ng isang video presentation ang impormasyong nakuha niya di umano tungkol sa naging pulong ni Senator Tito Soto at House Speaker Bogie D sa isang casino hotel nitong Abril. Tungkol daw yan sa charter change, partikular sa planong Constitutional Assembly.
At para makuha raw ang suporta ng mga mambabatas, kabilang sa irereforma ang pagpapalawig ng kanilang termino. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Okay, yan yung video, mga sanggay. Pero next vlog po natin, ilalabas po natin yan. Tingnan po natin, mag-react po tayo mga sanggay. Kasi hindi ko alam kung gaano, kayo ba naniniwala sa sinasabi ni Amy Marcos? Yung term extension, mga sangkay, at pinaplano daw po nitong mga senador at iba pa mga kongresista. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinompute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang Kaya raw matatapang ang mga mambabatas sa impeachment dahil wala naman anyang magaganap na eleksyon sa 2028. para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad. Galit na galit si ano. Ngayon galit si Miguel Zubiri. Nang pwedeng tumakbo. Nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin ito si Inday Sara. Base rin daw sa impormasyon ni Senator Amy, kasama sa naturang meeting ang ilang kongresista, governor, retired military officers at 5 mula sa private at business sectors. Hamon pa ni Senator Amy sa mga kapwa-senador, Kung nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa akin, kung sasabihin kasinungalingan ang sinabi ko ngayon at ang pinalabas, hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028. Yun ang bitag sa kanila. Doon sila nahulog mga sangkay. No? Nabutasan sila ni Amy Marcos eh. Okay, sige. Pagkatapos manood, okay, sige, para mawala yung agam-agam. Manumpa kayo. Manumpa kayo na sa 2028 may eleksyon. Mautak din eh, no? Humihira talaga itong kapatid ni PBBM. Huwag ko mga sangkay, paano po nila ayusin ni PBBM yung relationship nila, no? Wasak na po. Mula sa presidential hanggang sa lokal. pero agad yang pinalaga ng mga taga-minorya. Hiniling pa ni Senator Mig Zubiri na tanggalin sa opisyal na record ng Senado ang presentation ni Senator Amy. Dahil propaganda lamang daw ang laman nito. Git ni Zubiri, siya mismo tutol sa tsa-tsa. Yun. Ang dapat daw na inaatupag nila ngayon, ibalik ang integridad ng Senado mula sa masamang imahe na naidulot ng gulo noong May 13. Pero alam niyo, wala namang problema sa tsa-tsa eh. Basta okay lang. Ako, mga sangkay, pabor ako dyan. Pabor ako sa charter change. Basta ayusin po yung sistema. Kasi alam niyo, bakit tayo sobrang ang gulo-gulo ng political system sa atin. Tapos ang economic system po natin talagang wala po sa ayos. Walang pumapasok ng mga negosyante sa ating bansa. Gaano? Mula po sa mga taga-ibayong bansa. Dahil po sa 1987 Constitution, ang kailangan gawin dyan, magkaroon po ng pagbabago at gawing parliamentary system ang Pilipinas. Ito, matagal na po naming panawagan yan. Kasi, alam nyo ba, na halos lahat ng mga parliamentary system na gumagana sa ating mundo ngayon, ng mga bansa, maaayos po yung kanilang sistema pampolitika at gobyerno. Tingnan nyo yung Singapore, Japan, mga ano yan? Mga fully talaga yan, parliamentary system. UK and other countries, mga sangkay in Europe. Pero yung mga presidential, katulad po natin, basag na basag ang sistema. Bakit? Magulo. Kaya kung tutuusin, pwede yan. Kaya nga lang kung pangit din naman, hindi parliamentary system ang gagawin, ayun lang. Ano ba yan? Bulaga 11? At grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Oo, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan. No? To gain traction, to gain views and publicity, will destroy our fellow colleagues here. Walang ganyanan.
Ako, hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito. Mahal ko kayo lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya. Mag-aalis siya sa kapatid niya. Urahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Na-offend naman si Senator Tito Soto sa binanggit sa video. Pinanindigan niyang hindi sila nag-usap ni Speaker D tungkol sa Chacha. Because Bo JD is my golf mate. Ang mga golfing friends namin, every now and then, nagkaka-dinner kami. Ang talagang topic namin was the new TW777 of Honma Meres. It's a new set of clubs. I really take offense. I take exception to what was presented. I vehemently deny. I have never been in favor of Chacha. Charter change? Never. Nakiisa rin ang ilang miyembro ng minorya sa mosyon ni Zubiri. Anila, puro fake news ang video presentation ni Senator Amy. Na hanggang dito sa floor ay magbabatuhan tayo ng putik. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin. Sana maging totoo lang tayo. We must not tolerate presentation of unparliamentary acts. Yung tayo, yung ating institusyon, Madam Chair, isisirain doon po sa video presentation. Si Senator Ping Lacson iginiit na walang kinalaman sa impeachment o Chacha ang isinusulong nilang muling pagpapalit ng liderato sa Senado. Samantala, bigo pa rin ang minority bloc ng Senado na palitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Okay, so ayan, mga sangkay. Ngayon, ayon kay Jaime Marcos, mabuti ng malinaw. Good night, Pilipinas. Ayan ha, sabi nila, no term extensions, yes to 2028 elections. Narinig ng sambayanan yan. Nautakan, hindi hindi ko alam anong klaseng ano yun ni Jaime Marcos, pero ang loko din eh. No, inutakan niya yung mga yung mga kapwa niya senador na ewan ko kung totoo yung sinasabi niya, mga sangkay, pambihira. Well, ano po ang inyong opinion sa pasabog ni Jaime Marcos, mga sangkay, na nagdulot ng tensyon? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, ito po ay Sangkay Revelation. Ayan po, hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.